Senado target na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa nangyaring gulo noong nakaraang linggo. Resolusyon naman para sa malinaw na operational protocols ng Office of the Senate Sergeant at Arms, inihain si Bernard Ferrer sa sentro ng balita live. Angelic, minungkahi nga ni Senate Minority Leader Vicente Tito Sotto III ang pag-convene ng Senate Committee of the Whole para imbestigahan ang nangyaring shooting incident dito sa Senado noong May 13. Isang linggo matapos ang nangyaring pagpapaputok ng baril, naging emosyonal ang palitan ng pahayag ng ilang senador. Kaya minungkahi ni Senate Minority Leader Vicente Tito Sotto III na ipabaya sa Committee of the Whole ang pag-iimbestiga sa insidente. Kasunod ito ng mga manifestation ng ilang senador na nagdulot umano ito ng pangamba hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa Senate employees, media at security personnel. Ayon kay Sotto, kinakailangan ng extraordinary remedy dahil posibleng masaklaw ng iba't ibang komite ang magkakaibang aspeto ng insidente, kabilang ang public order, justice, ethics, Senate rules at finance. The Senate has a direct institutional stake, every senator. So this is not just a majority or minority. So therefore, may I give a suggestion that you consider the possibility of all these manifestations be referred to the Committee of the Whole. Naon na rito, naging emosyonal ang manifestation ni Senador Pia Cayetano matapos tutulan ng pahayag ni Senador Rizon Tiveros na tila parang walang nangyari matapos ang insidente. Hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Sabihin nyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. Nilinaw ni Ontiveros na ang tinutukoy niya ay ang mga nangyaring matapos ang mga insidenteng nagdulot ng takot at iba pang negatibong emosyon at karanasan. Samantala, naghain naman si Senador Raffy Tulfo ng Senate Resolution No. 402 naglalayong maglatag ng malinaw na operational protocols para sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Sa ilalim ng panukala, isinusulong ang mandatory training programs, pagbuo ng Formal Operations Manual kasunod ng nangyaring pamamaril sa loob ng gusali ng Senado. Binanggit ni Tulfo ang umano'y operational at procedural lapses sa naganap na konfrontasyon noong May 13 sa pagitan ng mga tauhan ng OSAA at mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Para maiwasan ang kaparehong insidente, iginit ni Tulfo ang pangangailangan ng mahigpit na guidelines sa paggamit ng puwersa, command responsibility, emergency procedures, evacuation measures at koordinasyon sa mga law enforcement agency. Tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na aktibong tinutugunan ng liderato ng Senado ang mga usapin sa seguridad matapos ang insidente. Ang Committee of the Whole ay isang parliamentary procedure kung saan ang buong kapulungan ay nagsisilbing isang komite para talagayin ng mahalaga, kontrobersyal o sensitibong usapin bago magkaroon ng pinal na resolusyon. Angelic, pinabulaanan naman ni Senador Erwin Tulfo ang naging pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala ni isa mula sa minority bloc ang nag-alala o nangumusta sa kanila matapos or sa kasagsagan ng insidente noong May 13. Ayon kay Tulfo, nagpadala pa siya ng mensahe sa kanilang group chat na praying for you habang papunta sa Baclaran Church. Maliban dyan, nag-send din ng mensahe ang mga kapwa senador na sina Sherwin Gatchalian, Bam Aquino at Juan Miguel Zubiri. Para kay Tulfo, baka hindi lang naman napansin ni Senador Pia Cayetano ang kanilang mga mensahe dahil nga sa insidente. Angelique? Okay, maraming salamat, Bernard Ferrer.